Sa isang liblib na baryo sa silangan ng bukid ng San Remigio, Iloilo, namumuhay ang pamilyang Rosales, isang maralitang angkan ng mga magsasaka. Sa payak na kubong yari sa kawayan at pawid na nakatirik sa paanan ng bundok, nakatira si Mang Alisto, ang haligi ng tahanan, kasama ang kanyang asawang si Aling Marta at ang kanilang 3 anak, sina Isko, 14 anyos, Mila, 12 anyos, at Andoy, 9 anyos. Araw-araw ay tila isang pagsubok na walang katapusan para sa pamilya. Gising si Mang Alisto bago pa sumikat ang araw, dala ang kalabaw at araro, tanga ng lumang itak, at inaalalayan ng basang-basa sa hamog na tsinelas. Ang kanilang sinasaka ay hindi kanila. Ito ay pagmamay-ari ng isang mapagmalupit na may-ari ng lupa na si Don Gregorio, isang kilalang hasyendero sa baryo. "Alisto, bakit parang kulang ang ani nyo kahapon?" Singhal ni Don Gregorio habang ito'y nakasakay sa kanyang pulang jeep na may plakang Greg 001. "Huwag mong sabihin na pinagtatamaran mo na. Tandaan mo, utang pa sa akin ang utang mo noong binagyo ang palay nyo." "Pasensya na po, Don. Nagkulang po talaga dahil maraming palay ang nasira sa ulan." Mahinang tugon ni Mang Alisto, pilit nilulunok ang kanyang galit at panghihina. Sa kabila ng sipag, tiyaga at pawis na ibinubuhos ni Mang Alisto at ng kanyang pamilya, ay madalas pa rin silang gutom. Bihira silang makakain ng 3 beses sa isang araw. Sa ilang pagkakataon, tanging lugaw na may asin ang kanilang hapunan. Wala silang kuryente, wala ring malinis na tubig. Ang kanilang balon ay halos tuyo na at puno ng lumot. Ngunit sa kabila ng lahat, pinipilit nilang manatiling buo, masaya at magtiwala sa Diyos. Si Aling Marta ay nagtitinda ng nilagang saging at ginataan tuwing linggo sa palengke. Ngunit madalas, nababakante ang pwesto niya dahil nauubusan ng puhunan. Lalo't pinagtatawanan siya ng mga kapwa tindera. "Oh Marta, nandito ka na naman. May pambili ka pa ba ng niyog? Baka naman mamaya, pautang na naman." Wika ni Aling Bebang, isang mayabang na tindera ng bigas. "Magkano po ba ang saging nyo kung konti lang ang pera ko?" Mahina at halos pabulong na tanong ni Marta sa isang tindera. Ngunit sa halip na sagutin siya ay tinalikuran lamang siya nito at tiningnan mula ulo hanggang paa. Ang mga bata naman ay madalas tampulan ng tukso. Si Isko, na nangarap maging inhinyero, ay palaging pinapahiya ng kanyang guro dahil luma ang kanyang sapatos at gamit. "Hindi sapat ang sipag, Isko. Kailangan mo ng maayos na gamit at damit kung gusto mong magtagumpay. Tingnan mo ang sarili mo. Mukha kang bagong galing sa bukid." Sambit ng gurong si Ma'am Lumen habang pinagtatawanan si Isko ng mga kaklase. Ngunit kahit masakit ang mga salitang iyon, tinitiis ito ni Isko. "Isang araw, babangon kami," ang laging sinasabi niya sa sarili. Habang palalim ang gabi at tahimik na ang buong baryo, madalas ay umiiyak si Aling Marta habang pinupunasan ang tuyong pisngi ng kanyang mga anak. "Hindi tayo palaging ganito. May awa ang Diyos. May darating din na himala," bulong niya sa kanyang mga anak. Isang gabing madilim, habang natutulog ang buong pamilya, may kakaibang nangyari. Sa gitna ng katahimikan, may marahang kaluskos na bumalot sa paligid ng kubo. Kumiskis ang mga tuyong dahon sa labas, kahit walang ihip ng hangin. Mula sa punso sa likod ng kanilang bahay, isang matandang punso na iniiwasan ng lahat, may liwanag na tila berde ang kulay. Kumislap ito sa gitna ng kadiliman, kasabay ng malamig na simoy ng hangin. Sa panaginip ni Andoy, ang bunso sa magkakapatid, nakita niya ang isang matandang lalaki na maliit ang katawan, puti ang balbas, at may suot na berdeng kapa. Nakatayo ito sa gitna ng punso at nagsalita. "Andoy, ikaw ang pinili ko. Ako'y isang duwending tagapagbantay. Hindi kayo dapat inaalipusta. May panahon ng pag-aani
at may panahon ng pagbibigay. Ngunit ang tunay na kayamanan ay nasusukat sa puso. Pagkagising ni Andoy, tuyo ang kanyang lalamunan, malamig ang pawis sa kanyang batok. Ngunit malinaw ang mensaheng natanim sa kanyang isip. May duwending nakatira sa likod ng bahay nila. At tila ito ang sagot sa kanilang mga panalangin. Kinabukasan, tila may kakaibang sigla si Andoy. Bagamat gutom at walang agahan, may ningning sa kanyang mga mata. Habang ang kanyang mga kapatid ay nag-aayos para pumasok sa eskwela at si Mang Alisto na may paalis na patungong bukid, si Andoy ay tahimik na sumilip sa bintana ng kanilang kubo at tumitig sa punso sa likod ng bahay, ang punso ng kanyang panaginip. "Nanay," bulong ni Andoy habang nilalapitan si Aling Marta. "Yung punso sa likod. May nakatira daw pong duwende ron. Napanaginipan ko po kagabi." Napahinto si Marta sa paglalaba at napatingin sa anak. "Huwag mong nilalaro ang ganyang bagay, anak. Baka may makaalam at tayo'y pagtawanan pa. Luma na ang punso na yon. Noon pa yan nandyan." "Pero, Nay, kakaiba ang panaginip ko. Parang totoo." Nagsalita siya. Sabi niya, "Ikaw ang pinili ko. Baka siya ang sagot sa mga dasal natin." Napabuntong hininga si Aling Marta. Wala siyang lakas para sabayan ang imahinasyon ng kanyang anak. Ngunit hindi niya rin mabaliwala ang kakaibang titig ni Andoy. Matatag, puno ng paniniwala. Kinaumagahan, habang nasa bukid si Mang Alisto at nasa eskwelahan sina Isko at Mila, palihim na lumabas si Andoy at lumapit sa punso. Dala ang isang munting tasa ng gatas at ilang mumo ng tinapay. Ang natira sa huling tanghalian nila kahapon, maingat niyang inilagay sa harap ng punso. "Kung totoo ka, duwende, ito po ang alay ko. Salamat sa panaginip. Sana po, matulungan niyo po kami." Tahimik ang paligid. Walang hangin, walang kuliglig. Biglang kumislap ang isang damong ligaw na may mga bulaklak na berde. Tumayo si Andoy at tila nawalan ng hininga. Ang hangin ay lumamig at muli narinig niya ang tinig mula sa loob ng punso. At ang pusong marunong magbigay kahit salat sa lahat ay karapat-dapat tumanggap ng pagpapala. Napakurap si Andoy. "Ikaw po ba yan, duwende?" Lumabas mula sa likod ng punso ang isang maliit na nilalang. Hindi ito katawa-tawa sa paningin ni Andoy. Bagkus, ito'y kagalang-galang. May matandang mukha, berdeng suot, at liwanag na bumabalot sa paligid nito. "Ako si Luntian, isa sa mga tagapangalaga ng mga punso sa bundok na ito. Matagal na kitang minamasdan. Ang pamilya mo ay laging binabaliwala, nilalait, ngunit hindi kayo tumatalikod sa kabutihan." Napaluha si Andoy. "Tulungan niyo po kami. Gusto ko lang po na huwag nang umiiyak si nanay gabi-gabi. Ayokong magutom ulit si Ate Mila. Ayoko pong makitang pinapahiya si Kuya Isko sa school. Si tatay po, pagod na po siya." Ngumiti si Luntian. "Ang puso mong ganyan ang nagpapalakas sa mga tulad ko. Magsimula tayo sa munting tulong." Dinampot ni Luntian ang isang tuyong dahon at binulungan ito. Pagkaraan ng ilang sandali, ang tuyong dahon ay naging isang gintong butil. Maliit, makintab, tila binhi ng mais, ngunit may kinang ng gintong lantay. "Ito ang binhing ginto," sabi ni Luntian. "Itanim ito ngayong hating gabi sa likod ng inyong bahay. Buwagin mo ang bakod ng lumang damo, hukayin ang lupa sa gitna. Pagkaraan ng 3 araw, aanihin mo ang biyaya." Nag-aalangan man, buong puso pa ring tumango si Andoy. "Salamat po, Luntian. Hindi ko po ito sasayangin." Nang tumambad ang 12:00 ng gabi, tahimik na lumabas si Andoy mula sa kanilang bahay. Dala ang binhing ginto, hinukay niya ang lupa sa gitna ng punso. Walang buwan sa langit, ngunit ang paligid ay tila may sariling liwanag.
Ibinabaon pa lang niya ang binhi nang biglang bumalot ang malamlam na liwanag sa buong lugar. Hindi ito masakit sa mata, bagkus nakakapanatag. Pagkatapos niyang tabunan ng butas, isang ihip ng hangin ang dumaan at kasabay nito ay narinig niyang muli ang tinig ni Luntian. Magtiwala ka, Andoy. Ipagpatuloy ang kabutihan kahit walang nakatingin. Pagkalipas ng 3 araw, sa gitna ng matinding init ng araw, habang si Mang Alisto ay nag-aayos ng sirang bubong at si Marta ay naglalaba, napansin nila ang kakaibang tanim na tumubo sa likod ng bahay. Isang halaman na parang mais, ngunit may gintong mga butil. Puno ito ng dilaw na kislap at sa tuwing tatamaan ng sinag ng araw, tila ginto ang nalalaglag mula sa mga dahon nito. Alisto, nakikita mo ba yan? Gulat na wika ni Aling Marta. Teka, parang, Diyos ko, ito ba'y ginto? Lumapit sila. Hinawakan ni Alisto ang isang butil. Mabigat, makintab, tunay ngang ginto. Panginoon, ito ba ang sagot mo? Lumabas si Andoy, pinilit ang sarili na huwag magsalita agad. Ngunit sa huli, hindi niya na napigilan. Yan po ang binhi na binigay ng duwende, si Luntian. Nagkatitigan si Alisto at Marta. Walang makapagsalita, ngunit sa mata nilang dalawa may luha ng pag-asa. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nangiti si Mang Alisto. Mula sa araw na tumubo ang halaman ng ginto sa likod ng kanilang bahay, tila nagbago ang ihip ng hangin sa buhay ng pamilya ni Mang Alisto. Tuwing umaga, inaabutan nilang may mga butil na tila mais, ngunit ginto ang pagkakintab. Hindi sila makapaniwala dahil ang bawat isa sa mga butil ay tunay ngang ginto. Dahan-dahan, sinimulan nilang ipunin ang mga ito. Sa tulong ng isang albularyong kanilang pinagkakatiwalaan, ipinacheck nila ang isa sa mga butil. Pagkarating mula sa bayan, dala ng albularyo ang balita. Alisto, totoo. 20 karatong ginto. Kayong pamilya ang pinagpala. Hindi na sila muling nagutom. Ang una nilang ginawa sa kinita mula sa unang ginto ay bumili ng bigas, isda, gulay, at bagong damit para sa mga bata. Bawat pagkain sa hapag ay may kanin, ulam at prutas. Isang bagay na noon ay parang panaginip lang. Isang gabi, habang kumakain ang buong pamilya, naluha si Aling Marta. Matagal ko nang gustong makita ang ganitong gabi, yung busog tayong lahat. Hindi ko alam kung anong ginawa natin para maging karapat-dapat dito. Tahimik si Mang Alisto, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang pagyakap sa bagong pag-asa. Siguro, dahil hindi natin tinalikuran ang kabutihan kahit pa hinamak tayo. At dahil sa anak nating si Andoy. Napatingin silang lahat kay Andoy. Nahiya ito, napayuko, ngunit ngumiti. Hindi na niya kinailangang ipaliwanag kung ano ang nangyari. Sapagkat sa puso ng kanyang mga magulang, alam na nila may kakaibang kabutihan sa bata. At ngayon, bunga na ito ng paniniwala. Kinabukasan, nagpasya si Mang Alisto na bumalik sa bayan upang bumili ng mga pangunahing pangangailangan, mga gamit sa bahay, bagong tsinelas para sa mga anak, bigas na pamatagal at mga gamot. Ngunit bago siya lumisan, sinabihan siya ni Andoy, "Tay, huwag pong masyadong magpakita ng ginto. Baka may magsamantala." Tumango si Mang Alisto. "Tama ka anak, hindi lahat ng tao ay may mabuting puso." Sa bayan, agad siyang pinansin ng mga dati nilang kakilala. Si Kapitan Doro, ang mayabang na kapitan ng barangay, ay agad siyang nilapitan. "O Alisto, abay anong milagro at narito ka? Akala ko'y di ka nabababa rito sa bundok eh." "Bibili lang ng bigas at kaunting gamit," sagot niya, magalang ngunit maikli.
Napansin ni Kapitan Doro ang makintab na singsing na suot ni Alisto. Isa sa mga nabili nito gamit ang ilang butil ng ginto. Bagong alahasa, galing sa'yo? Aba, mukhang umasenso ka bigla. Baka naman may tinatagong minahan dyan sa bundok. Wala, Kap, swerte lang. Ngunit sa likod ng mapagkunwaring ngiti ni Kapitan Doro, may nagtitimpi ng pagnanasa at pagkausisa. Ang matagal na niyang pangarap na yumaman nang higit sa lahat sa barangay ay tila nabuhay sa isang sulyap. Pag-uwi ni Mang Alisto, dala niya ang maraming pagkain at gamit. Lumuha si Aling Marta sa tuwa. Parang fiesta, Alisto. Diyos ko po. Nang marinig ng mga kapitbahay ang pag-uwi nila, nagsimulang dumagsa ang mga usisa. Abay, saan nanggaling ang ganyang daming bigas? Hindi ba't kahapon lang, may utang pa sila sa tindahan? May itinago yatang kayamanan ng mga yan. At ang pinakamatindi sa lahat ay ang tiyahin nilang si Pacing, ang paboritong tsismosa ng buong purok. Ano bang meron sa likod ng bahay niyo, ha? Baka may anting-anting kayo. O baka naman, may kasunduan kayo sa demonyo? Sinimulang paratangan at pagtsismisa ng pamilya ni Alisto. Ngunit sa kabila ng lahat, nanahimik sila. Hindi nila binanggit ang punso, si Luntian, o ang binhing ginto, sapagkat batid nilang hindi lahat ay handang maniwala at hindi lahat ay dapat pagkatiwalaan. Muling bumisita si Andoy sa punso isang gabi. Pagkalapit niya, muling lumitaw si Luntian. Suot pa rin ang berdeng kasuotan at liwanag. At ang Andoy, nagsisimula nang mapansin ng ibang tao ang biyayang ibinigay ko. Alam ko po, may naiinggit na, may naninira. Ganyan talaga, ang ginto ay hindi lamang sumisiklab ng kasaganahan, kundi ng inggit kasakiman at kasiraan. Kaya tandaan mo, ang ginto ay dapat gamitin sa kabutihan, hindi sa pagmamataas. Tumango si Andoy. Pangako po, Luntian, hinding-hindi namin ito ipagyayabang. Mag-ingat ka, bata. Ang dilim ay sumusunod kung saan may liwanag. Pagkatapos ng babala, unti-unting naglaho si Luntian at ang hangin ay nanahimik. Alam ni Andoy, hindi magtatagal, darating ang pagsubok. Ilang linggo ang lumipas mula nang magsimulang umani ng gintong butil ang pamilya ni Mang Alisto. Sa bawat pagdapo ng araw sa lupa, tila mas sumisigla ang halaman sa likod bahay nila, at sa bawat pagsikat ng buwan, mas dumadami ang gintong butil na nalalaglag sa paligid nito. Subalit sa likod ng katahimikan ng gabi, may mga matang lihim na nagmamasid. Sa bahay ni Kapitan Doro, hindi siya mapakali. Paulit-ulit niyang inaalala ang nakita niyang mga bitbit ni Mang Alisto. Ang mga bagong gamit, ang makintab na singsing, ang magandang sapatos ng mga bata. Lahat ito ay patunay. May lihim ang pamilya. May itinatago talaga yon. Bulong niya sa sarili. At kung ano man yon, dapat mapunta sa akin. Tinawag niya ang kanyang katiwala at matagal nang alipin sa mga masama niyang gawain, si Kaloy. Kaloy, gusto kong imbestigahan mo ang bahay ni Alisto. Sumilip ka sa likod ng bahay nila. Hanapin mo kung anong pinagkakakitaan nila. Wala silang negosyo, wala silang trabaho, pero parang biglang yumaman. Hindi normal yan. Napailing si Kaloy. Hindi ba't delikado, Kapitan? Baka mahuli tayo. Wala kang iintindihin kundi ang utos ko. Kapag nahanap mo kung saan nanggagaling ang kayamanan nila, hati tayo. Napangiti si Kaloy. Hindi niya alam kung anong lihim meron ang pamilya ni Mang Alisto, ngunit ang salitang kayamanan ay sapat ng pang-akit. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog ang pamilya, marahang gumapang si Kaloy sa kagubatan sa likod ng bahay ni na Alisto. Sanay siya sa dilim, sanay siya sa paninilip, sanay siyang magnakaw ng lihim. Tahimik niyang inakyat ang bahagyang mataas na bakod, gumapang sa palumpong, at natanaw ang halaman. Halaman lang,
bulong niya. Yun lang ang sikreto nila? Pero paglapit niya, nagulat siya. Sa paligid ng halaman ay may mga butil, mga dilaw, kumikintab sa ilalim ng liwanag ng buwan. Kinuha niya ang isa. Mabigat, matigas, kumikislap, pamilyar. Ginto. Diyos ko, ginto ito. Napatingin siya sa paligid. Walang bantay, walang nakakita. Isang ngisi ang gumuhit sa kanyang mukha. Kapag nakuha ko lahat ng to, hindi ko na kailangang sumunod sa kapitan. Ako na ang magpapayaman. Agad niyang inilabas ang sako na dala niya at sinimulang pulutin ang mga gintong butil. Hindi niya namalayan. Nagising na ang mga espiritu ng punso. Sa kailaliman ng lupa, nagliyab ang ugat ng halaman. Umilaw ang mga dahon nito sa berdeng liwanag. At sa isang iglap, mula sa lilim ng mga punso, lumitaw si Luntian, galit ang mga mata. Makapal ang mukha ng taong ito, wala siyang pahintulot. Isang kumpas lamang ng kanyang kamay at umihip ang malamig na hangin. Tumigil sa pagkilos si Kaloy. Hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa. Sinong nandyan? Sigaw niya. Mula sa anino, lumabas si Luntian. Ikaw na sakim, ikaw na hindi marunong gumalang. Bakit mo inaangkin ang hindi iyo? Nanlaki ang mga mata ni Kaloy. Duwende! Hindi mo alam ang sumpa ng pagnanakaw mula sa sagradong punso. Isang hampas ng hangin ang tumama sa kanya at agad siyang natumba. Ang mga gintong butil ay biglang nagliyab at nang hawakan niya muli ito, parang apoy na sumunog sa kanyang palad. Sigaw ni Kaloy, sabay takbo palayo, hawak ang nasunog na kamay. Kinabukasan, dumating si Kaloy sa bahay ng kapitan na basang-basa sa pawis, sugatan at nanginginig. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Kapitan Doro. May duwende. May halimaw sa likod ng bahay ni Alisto. Nagliyab ang ginto. Nasunog ang kamay ko. Tiningnan ni Kapitan ang kanyang palad. Mabigat ang paso. Ano raw? Hindi basta halaman yon. May espiritu. May tagapangalaga. Duwende. Diyos ko. Totoo pala ang mga alamat. Hindi umimik si Kapitan Doro. Ngunit sa loob niya, ang inggit ay mas lalo pang umalab. Hindi siya naniniwala sa mga kwento ng matatanda. Para sa kanya, isa lang ang totoo. Kung may ginto, kailangan mapasa kanya. Sa bahay ni na Alisto, naramdaman ni Andoy ang malamig na simoy ng hangin mula sa gubat. Paglapit niya sa punso, muli siyang sinalubong ni Luntian. May tumangkang magnakaw, isa sa mga sakim ng barangay mo. Pasensya na po, Luntian. Hindi ko alam. Hindi ikaw ang may kasalanan. Ngunit kailangang mag-ingat kayo. Hindi lahat ng puso ay tulad ng sa pamilya mo. Ang ilang tao, handang wasakin ang kabutihan para sa yaman. Lumuhod si Andoy. Ano pong dapat naming gawin? Tandaan mo ito. Kapag ginamit ang ginto sa kasakiman, may kabayarang sumpa. Ngunit kung ilalaan ito sa kabutihan, hindi kayo pababayaan ng mga duwende. Tumingin si Luntian sa buwan. Ang mas malaking panganib ay parating pa lamang. Pagkatapos nito, nawala siyang muli sa hangin at naiwan si Andoy na may kaba sa dibdib. Alam niyang ang tahimik nilang mundo ay unti-unti nang binabasag ng kasakiman ng ibang tao. Kinabukasan, isang usap-usapan na naman ang gumalaw sa barangay. Narinig mo ba? Nasunog daw ang kamay ni Kaloy habang nagnanakaw ng kung anuman sa bakuran ni Mang Alisto. May duwende raw, sabi ni Kaloy. Kinutusan daw siya ng masamang espiritu. Hindi ba't lagi siyang kasama ni Kapitan Doro? Baka may mas masamang balak ang dalawa. Ang mga chismis ay parang apoy sa damuhan. Mabilis kumalat, hindi madaling patayin. Ngunit habang binabalot ng takot ang ilan,
Ang iilan ay lalo lamang nauudyok ng inggit at kasakiman. Sa bahay ni Kapitan Doro, hindi na niya itinatago ang kanyang galit. Hindi ako naniniwala sa kwento ni Kaloy. Duwende? Suntok sa buwan. Isa lang ang alam ko, may ginto sa lupaing yon. At kung hindi ko makukuha, wala nang ibang dapat kinhabang. Pero Kap, paano kung totoo ngang may masamang espiritu? Tanong ng isa sa kanyang mga alipores. Espiritu o wala, may paraan para patahimikin ang lupa. Dala ng mga ninuno ko ang lihim. Babalikan natin ang lumang albularyo ng San Rafael, yung nagkulang sa bayad noon. May itim siyang orasyon. Iyon ang gagamitin natin para ilabas ang kayamanan ng pamilya Alisto. Kaya kinaumagahan, sumugod si Kapitan Doro at ang kanyang mga tauhan sa gubat sa paanan ng bundok, kung saan nakatira si Mangkulas. Isang matandang albularyong matagal nang umiiwas sa mga tao dahil sa madilim niyang nakaraan. Mangkulas, kailangan ko ng tulong mo. Tumingin ang matanda gamit ang mapupungay at malalalim na mata. Hindi ako gumagawa ng orasyon para sa kasakiman, Kapitan. May kapalit, ginto, lupa, kapangyarihan. Ang kailangan ko lang ay pampalayas ng mga espiritu sa lupang pinagkukunan ng pamilya Alisto ng kayamanan. Sandaling natahimik si Mangkulas. Ngunit ang mga salitang lupa at kapangyarihan ay tila musika sa kanyang lumang pandinig. Maari ko kayong tulungan, ngunit may kabayaran ang ganitong orasyon. Ngumiti si Kapitan Doro. Sabihin mo lang, babayaran kita kahit kaluluwa pa ng iba. Gabi. Sa isang gilid ng kagubatan, inilatag ni Mangkulas ang mga lumang gamit. Buto ng ahas, abo ng uwak, at balahibo ng itim na tandang. Pinatayo niya si Kapitan Doro at Kaloy sa loob ng bilog na guhit ng abo. Ang espiritu ng lupa ay buhay. Hindi ito basta-basta mapapalayas. Ngunit kung sisirain natin ang kanyang ugat, ang puso ng punso, mawawala ang kanyang lakas. Pinagmasdan ni Kaloy ang paligid, nanginginig pa rin mula sa naunang karanasan. Bumigkas si Mangkulas ng mga salitang hindi maunawaan. Sa ngalan ng dilim, ng sigaw ng kasakiman, buksan ang pinto sa pagitan ng mga daigdig, alisin ang tagapangalaga, wasaki ng liwanag. Sumingaw ang lupa, umuga ang paligid, umihip ang malamig at masangsang na hangin. Kap, baka mali ito. Nanginginig na bulong ni Kaloy. Pero bago pa siya makatakbo, isang malakas na puwersa ang humampas mula sa punso. Napaatras ang tatlo. Ang mga dahon sa paligid ay namatay sa isang iglap. Ang dating luntiang halaman ay tila nanlupaypay. Nagtagumpay tayo, sigaw ni Kapitan Doro. Nawala ang tagapangalaga. Ngunit si Mangkulas ay nanatiling tahimik. Sa ilalim ng kanyang ngiti, alam niyang may binuksan silang pinto na hindi basta maisasara. Sa bahay ni na Alisto, bigla na lamang nagising si Lita sa malamig na simoy ng hangin. Lumapit siya sa likod bahay at nakita niyang ang luntiang halaman ay hindi na kumikislap. Patay ang mga paligid nito. Wala ni isang gintong butil. "Andoy, tay, halika po rito," sigaw niya. Agad nagtipon ang pamilya sa punso. Wala na ang dati nitong lakas. Pakiramdam ni Andoy ay nawalan siya ng kaibigan. "Bakit ganito, tay? Nasaan na po sinaluntian?" tanong ni Lita, umiiyak. "May masamang nangyari," sagot ni Alisto. "May ginawang kalokohan ang kapitan. Nararamdaman ko." Lumuhod siya sa harap ng punso. "Luntian, kaibigan, nasaan ka na? Patawad kung hindi ka namin naprotektahan." Ngunit walang tugon. Ang hangin ay tila walang buhay. Ang gubat ay mistulang na lugmok sa katahimikan. Sa gabi ring iyon, habang tulog ang karamihan sa baryo, may isang nilalang na tumayo mula sa gitna ng punso. Hindi ito si Luntian. Hindi ito duwende. Isa itong nilalang ng kadiliman na pinakawalan mula sa kailaliman dahil sa madilim na orasyon
ni Mang Kulas. Mata nito ay pula, balat nito ay maitim na parang nasunog. Mula sa kanyang bunganga ay may usok na maitim at mabaho. Malaya na ako, anito sa tinig na mababa, ngunit kumakapit sa kaluluwa ng sinumang makarinig. Hindi yaman ang dala ng kanyang pagbangon, kundi kamatayan. Gabi sa baryo ng mapatag, ngunit hindi ito karaniwang gabi. Ang hangin ay mabigat. Ang langit ay walang buwan, at ang katahimikan ng paligid ay tila may kinikimkim na matinding pangamba. Walang naglalakad sa daan, ni isang aso ay hindi tumatahol. Ang mga dahon sa mga punong kahoy ay tila nanahimik, takot humampas sa hangin, kahit ang mga kuliglig ay hindi umiingay. Sa gitna ng kagubatan, ang dating sagradong punso ay nabalot ng usok. Mula rito ay lumilitaw ang nilalang ng kadiliman, isang engkantong itim na may pulang mata, balat na parang uling at tinig na parang gutom na halimaw. Ang nilalang ay hindi isang karaniwang espiritu. Ito ay isa sa mga aninong tagapuksa, sinaunang nilalang na isinumpa ng mga diwata dahil sa kanilang kasakiman at paglapastangan sa kalikasan. Ikinulong sila sa ilalim ng lupa, malalim, kung saan hindi sila maaabot ng liwanag ng araw o panalangin ng tao. Ngunit ngayong binasag ng orasyong itim ni Mang Kulas ang proteksyon ng punso, ang una sa mga nilalang ay lumaya. Nasaan ang nagpakawala sa akin? Tanong ng halimaw habang binabaybay ang kagubatan. Nauna niyang naramdaman ang presensya ni Kapitan Doro. Malakas ang kanyang galit sa taong ito, sapagkat isa ito sa mga dahilan kung bakit siya muling nabuhay. Ngunit hindi niya ito aatakihin agad. Hindi. Uunahin niya ang pamilya ng tagapangalaga ng punso. Habang mahimbing ang tulog ng mga tao sa baryo, si Lita ay biglang napabalikwas ng bangon. Nay, tay, ang punso, may nilalang. Naglalakad sa paligid ng bahay. Nagising ang buong pamilya Alisto. Agad silang nagtipon sa sala. Si Aling Marta ay yumakap kay Andoy. Si Mang Alisto ay kinuha ang kanyang gulok na ginagamit sa pag-aani. Maya-maya'y may narinig silang garalgal na tinig sa labas. Mga bantay ng liwanag, ipagbayad ninyo ang paglalim ng inyong ugat. Biglang bumukas ang bintana. Isang malamig na simoy ang pumasok at kasabay nito ay isang aninong lumitaw sa pintuan. Nagtayuan ang kanilang balahibo. Mabilis na umilaw ang nalalabing kapangyarihan ng punso. Isang huling pagtatanggol. Mula sa lupa ay sumulpot ang mga ugat na tila buhay. Pumigil sa nilalang. Napaurong ito, ngunit pansamantala lamang. Wala na ang iyong lakas, Luntian. Ako na ngayon ang may hawak ng lupaing ito. Biglang dumilim ang paligid. Nawala ang liwanag mula sa punso. Ang mga ugat ay nalanta at ang lupa ay parang tuyot na. Biglang umalingaw-ngaw ang sigaw ni Lita. Luntian, tulungan mo kami. Ngunit walang sumagot. Hindi na ligtas dito. Kailangan nating umalis. Utos ni Mang Alisto. Saan tayo pupunta, tay? Tanong ni Andoy. Sa sapa. Doon sa may lumang kuweba sa paanan ng bundok. Doon ko minsang dinala si Luntian noon bago pa siya tumira sa punso. Baka naroon pa rin ang kanyang anino. Agad silang nagsimulang mag-empake ng ilang gamit. Si Andoy ay dinala ang lumang lamparahan ni Luntian. Isang ilawan na may berdeng liwanag. Iniwan ng duwende noong isang gabi. Hindi sila nagaksaya ng oras. Habang nilalakad ang madamong daan patungo sa sapa, naririnig nila ang mahihinang bulong sa paligid. Parang may mga matang nakatingin sa kanila mula sa kadiliman. Nang makalayo na sila sa punso, biglang lumingon si Aling Marta. Hindi pa tapos ang laban na to, mahinang wika niya. Kung nagbalik ang dilim, magbabalik rin ang liwanag. Matapos ang halos isang oras ng lakad sa gitna ng gabi, narating nila ang kuweba.
Hindi ito ordinaryong yungib. Sa loob nito ay may mga ukit sa dingding, mga sinaunang simbolo ng mga engkanto. Sa gitna ay may bato na hugis bilog at sa ibabaw nito ay may nakaukit na sulo. Dito ko huling nakita si Luntian, sabi ni Mang Alisto. Matagal na niyang pinaghandaan ang ganitong panahon. Baka naiwan niya ang kanyang huling mensahe. Biglang umilaw ang lampara ni Andoy. Nagbigay ito ng berdeng liwanag na tila sinasagot ang kasamaan sa labas. Mula sa gitna ng kuweba, unti-unting lumitaw ang hugis ng isang maliit na nilalang. Makulimlim ang anyo, ngunit pamilyar. Andoy, bulong ng tinig. Ako si Luntian, mahina na ako, ngunit may paraan pa para ibalik ang liwanag. Lahat ay napatingin kay Andoy. Anak, ikaw ang pinili niya. Wika ni Mang Alisto, tila may lungkot ngunit may pag-asa. Hindi ako malakas, tay. Bata pa ako. Hindi sa lakas sinusukat ang pagiging tagapangalaga, kundi sa puso. Sa huling sulyap ng espiritu ni Luntian, isinaboy nito ang maliliit na butil ng liwanag sa paligid ng kuweba. Ang mga ukit ay muling nagliwanag. At sa pagbabalik ng liwanag, dapat munang dumaan sa pagsubok. Sa harap ni Andoy ay lumitaw ang isang piraso ng ugat na kumikinang. Tinawag itong ugat ng liwanag. Simulan mo ang paglalakbay, Andoy. Hanapin mo ang 3 binhi. Buhayin mo ang punso. Ibalik mo ako. Ang lampara ni Luntian ay kumikislap habang mahigpit na hawak ni Andoy. Ang berdeng liwanag nito ang tanging nagsisilbing gabay nila sa loob ng kuweba habang pinagmamasdan nila ang nakaukit na mapa sa bato. Sa gitna ng mapa ay isang bilog na hugis punso at mula rito ay may 3 guhit na tumuturo sa iba't ibang direksyon. Sa dulo ng bawat guhit, may nakaukit na anyo ng dahon, apoy at tubig, ang 3 binhi ng liwanag. Ang 3 binhi ng liwanag, wika ni Mang Alisto. Ito ang kailangan mong hanapin upang muling mapasigla ang punso. Kapag nabuo mo ang 3 binhi, magbabalik ang kaluluwa ni Luntian sa kanyang anyo at matatalo natin ang nilalang ng dilim. Napabuntong hininga si Andoy. Bata pa siya, payat at wala pa sa gulang para maglakbay ng mag-isa. Ngunit sa puso niya ay may naglalagablab na tapang. Tulad ng tapang ni Lita noong ipinaglaban niya ang kanilang pamilya sa gitna ng kahirapan at panlalait. Tay, Nay, gagawin ko to para sa atin, para sa baryo, para kay Luntian. Ayon sa mapa, ang unang binhi ay matatagpuan sa isang matandang punong balete sa gitna ng talampas ng amihanan. Ito ay mahigit 4 na oras na lakad mula sa kuweba, pataas sa gilid ng bundok at matagal nang itinuturing na lugar na may mga di nakikitang nilalang. Nagpaalam si Andoy sa kanyang mga magulang at kay Lita. Isinama niya ang lampara, ilang baon at isang itak na ibinigay ng kanyang ama, isang lumang anting-anting na sinabing dating gamit ni Alisto noong siya'y binata pa at naging tagapangalaga ng kagubatan. Habang binabaybay ni Andoy ang landas patungong amihanan, dama niya ang kakaibang katahimikan ng paligid. Ngunit nang makarating siya sa paanan ng talampas, nagsimulang lumakas ang hangin. Tila may ibinubulong ang hangin sa kanyang tenga. Hindi lahat ng pumapasok ay makakabalik. Nang malapit na siya sa punong balete, lumitaw ang isang matandang nilalang na may mahabang puting balbas at mga pakpak na yari sa dahon. Ako si Arwin, tagapagbantay ng binhi ng hangin. Hindi mo makakamit ang binhi nang walang pagsubok. Sa gitna ng talampas ay may malawak na bilog na bato. Pinaupo doon si Andoy. Inutusan siya ni Arwin na ipikit ang mga mata at pakinggan ang ihip ng hangin. Nang mapikit si Andoy, tila bumukas ang kanyang isipan sa mga tinig ng kanyang nakaraan. Ang mga panlalait ng mga tao, ang gutom, ang hirap, ang pagtitiis. Narinig niya ang tinig ni Kapitan Doro. Kayo? Magsasaka? Walang mararating yan. Kahit pa may duwende kayo.
Kasunod ang tinig ng kanyang inang umiiyak sa gabi, habang tinitiis ang gutom, at ang tinig ni Lita na pinipilit siyang aluin. Tumulo ang luha ni Andoy. Gusto ko lang naman na maramdaman naming may halaga kami, na kahit mahirap kami, may karapatan kaming mabuhay na may dangal. Bulong niya. Pagdilat ng kanyang mata, nawala na si Arwin, ngunit sa harapan niya ay may lumulutang na butil ng liwanag. Ang dahon ng hangin. Mabilis siyang bumalik sa kuweba. Buong pamilya niya ang sumalubong sa kanya. Mahigpit ang yakap ni Aling Marta. Anak, nakita mo na ang sarili mo sa unang pagsubok. Yan ang simula ng tunay na lakas. Ang sumunod na binhi ay ang apoy ng paninindigan, na matatagpuan sa isang sinaunang kuweba ng bulkan sa Kuweba ng Kulog, sa timog na bahagi ng kagubatan. Ayon sa alamat, dito nagtatago ang apoy na hindi basta nasisilaw, kundi sumusubok sa katapatan ng iyong layunin. Muling naglakbay si Andoy, at nang dumating sa Kuweba ng Kulog, sinalubong siya ng apoy sa anyo ng isang tagbantay. Isang nilalang na kalahating tao, kalahating apoy. Bakit mo hinahangad ang binhi ng apoy? Tanong nito. Dahil gusto kong iligtas ang pamilya ko. Gusto kong ibalik si Luntian. At gusto kong ipakita na kaya ng isang anak ng mahirap na magsasaka na tumayo para sa kabutihan. Hinawi ng nilalang ang apoy sa harap niya at nagbukas ang daan. Kung totoo ang puso mo, makakaya mong harapin ang apoy na sumusubok sa paninindigan. Sa loob ng kuweba, lumitaw ang matinding init. Parang sinusunog ang balat ni Andoy. Ngunit hindi siya umatras. Inalala niya ang hirap ng kanyang pamilya. Inalala niya ang ginawang pagwasak ng punso. Inalala niya si Luntian. Lumusong siya sa gitna ng apoy at sa pinakasentro nito may isang butil na kulay kahel. Inabot niya ito at hindi siya nasunog. Ang iyong puso ay mas malinaw pa sa apoy. Hawak na niya ngayon ang ikalawang binhi. Habang papalapit si Andoy sa kuweba upang ibalik ang ikalawang binhi, biglang lumindol. Nanginig ang lupa. Umuugong ang hangin na parang may ipinapahiwatig. Sa baryo, si Kapitan Doro at Mang Kulas ay abala sa isang ritual. Hindi tayo papayag na bumalik ang duwende. Simulan na ang ikalawang pagbubukas ng lagusan. Ibinabaon nila ang isang itim na batong may pulang mata sa gitna ng dating punso. Muling sumisingaw ang itim na usok. Sa kabilang banda, si Andoy ay nagmamadali. Ramdam niyang nagkakaroon ng panibagong banta. Ngunit kailangan pa niyang hanapin ang huling binhi. Tubig ng pagpapatawad. Ang araw ay halos hindi na sumisilip mula sa makakapal na ulap habang si Andoy ay muling naglakbay. Ngayon ay hawak na niya ang dahon ng hangin at apoy ng paninindigan. Dalawang binhi na mula sa matinding pagsubok ng katawan, isipan at damdamin. Isa na lamang ang kulang, ang tubig ng pagpapatawad. Ngunit ito ang pinakamahirap sa lahat. Ayon kay Mangalisto, matatagpuan ito sa bukal ng Alapaap, isang lihim na lugar sa gitna ng mga bangin sa kanlurang gubat. Isang lugar kung saan sinasabing hindi lamang tubig ang lumilitaw kundi pati alaala ng nakaraan. Hindi inaasahan ni Andoy na ang ikatlong pagsubok ay hindi laban sa mga halimaw, apoy o bagyo, kundi laban sa kanyang sariling galit. Matagal ang paglalakad papunta sa kanlurang gubat. Sa bawat hakbang, sumisiksik sa isipan ni Andoy ang mga alaala ng paghihirap ng kanilang pamilya, ang mga panlalait ni Kapitan Doro, ang pagwasak sa kanilang punso, ang gutom na tiniis nila, ang pagmamaliit sa kanyang amang si Mang Lando. At higit sa lahat, ang masakit na pagtawa ng mga tao habang sila'y nagugutom, basang-basa sa ulan, walang masisilungan. Bakit ko sila patatawarin? Tanong niya sa sarili. Hindi nila kami tinulungan, pinagkatuwaan pa nila kami habang nagdurusa kami. Nang marating niya ang bukal ng Alapaap,
lumitaw ang isang nilalang na kulay pilak, tila ulap na may anyo ng babae. Ito ang tagapagbantay ng huling binhi. Ako si Banuya, tagapangalaga ng tubig ng pagpapatawad. Handa ka na bang lumusong sa iyong mga sugat? Sugatan na nga ako. Paano ko papapatawarin ang mga nagdulot nito? Ngumiti si Banuya at itinuro ang bukal. Sa ilalim ng tubig na iyan ay hindi lang alaala ng sakit, kundi pagkakataon na pumili, galit o kapayapaan. Lumusong si Andoy sa malamig na bukal. Habang siya'y lumalalim, hindi tubig ang nararamdaman niya, kundi parang kinakaladkad siya ng mga alaala. Parang panaginip o bangungot. Nakita niya ang batang sarili. Nakaupo sa lupa, umiiyak, habang pinagtatawanan ng mga kabataan sa baryo. Anak ng dukha, baho mo, huwag mong dikitan ang kaldero namin. Nakita rin niya si Kapitan Doro habang sinisigawan ang kanyang ama. Mga gaya ninyong mahihirap dapat binubura sa mapa, sayang ang lupa. At doon nakita niya ang pinakamalalim na sugat. Si Lita umiiyak habang nagtatakip ng tenga sapagkat naririnig na naman niya ang pang-iinsulto ng mga tao sa kanilang pamilya. Ang kanyang mga kamao ay nanginginig. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang gumanti. Ngunit sa ilalim ng tubig, may liwanag na dahan-dahang lumapit sa kanya. Sa liwanag ay lumitaw ang imahe ni Luntian. Ang kapatawaran, Andoy, ay hindi pagbura sa sakit. Ito ay pagyakap sa katotohanan at pagpapakawala ng bigat na bumubulag sa puso. Kung kaya mong patawarin, kaya mong umangat. Sa sandaling iyon, lumuwag ang dibdib ni Andoy. Hindi niya alam kung bakit, pero tumulo ang kanyang luha sa ilalim ng tubig. Patawad sa lahat ng umapi. Patawad, hindi dahil tama sila, kundi dahil ayokong mabulok ang puso ko sa galit. Mula sa kailaliman ng bukal ay lumitaw ang asul na butil, ang tubig ng pagpapatawad. Buong gabi ang biyahe pabalik sa kuweba. Pagdating ni Andoy, sinalubong siya ni Alisto, Lita at ang kanyang mga magulang. Buo na ang 3 binhi. Dahon ng hangin, apoy ng paninindigan at tubig ng pagpapatawad. Itinanim nila ito sa paligid ng punso ni Luntian na ngayoy puno ng bitak at nababalot ng usok mula sa itim na bato na inilagay ni na Kapitan Doro. Habang iniisa-isang tinatanimang binhi, nagsimulang magliwanag ang lupa. Nagsimulang umihip ang sariwang hangin, nagningning ang apoy ng pag-asa at bumuhos ang malinis na tubig mula sa kalangitan. Sa gitna ng liwanag, lumitaw si Luntian sa kanyang anyo bilang duwendeng tagapangalaga ng punso. Mas maliwanag pa kaysa dati, mas makapangyarihan at may ngiting puno ng kapayapaan. Atoy, hindi ko inaakalang isang anak ng magsasaka ang magiging tagapagligtas ng buong kagubatan. Kinabukasan, isang malakas na lindol ang sumira sa tirahan ni na Kapitan Doro. Ang punso na sinira nila ay muling bumangon, mas matibay, mas malalim ang ugat. At kasabay nito, nagsimula ring umusbong ang mga palay sa lupang matagal ng tuyo. Nagulat ang buong baryo. Unti-unti, ang mga dating nanlait sa pamilya ni Andoy ay lumapit. Tila nahihiya, tila may gustong itama. Isang matandang babae ang lumapit kay Aling Marta. Patawad, Marta. Hindi ko alam na ganyan kayo katatag. Sana'y matanggap mo ang aming paghingi ng tawad. Ngumiti si Aling Marta. Hindi ko man makalimutan agad, pero natutunan ko na hindi ako yayaman sa galit. Mula sa araw na iyon, naging sentro ng bagong sigla ang pamilya ni Andoy. Hindi sila nagyabang, hindi sila nagmalaki. Sa halip, nagturo sila ng pagtatanim, nagtayo ng maliit na paaralan, at tinuruan ang mga bata tungkol sa kabutihan, tapang at kapatawaran. Si Luntian ay nanatili sa piling nila, tahimik ngunit laging nakangiti. Hindi na muling ginulo ng dilim ang punso, sapagkat ito ay ngayon ay binabantayan hindi lang ng agimat, kundi ng pamilyang minsang inapi, ngunit hindi kailanman nagpatalo.
Ang kanilang kwento ay isinulat sa punso ng kasaysayan. Isang paalala na ang kahit pinakamahirap kapag puno ng kabutihan ay kayang maging ilaw sa madilim na mundo. Wakas,